Sa kabila ng mga pagdadalamhating ito, kami ay may banal na pag-asa sa pamamagitan mo, Panginoon. Igawad po ninyo ang inyong pangakong silang nagtanim ng luha ay mag-aani ng kaligayahan at biyaya. Huwag mong ipahintulot, Panginoon, na kami ay makalimot, maligaw at magkasala dahil sa aming kahinaan. Biyayaan po ninyo kami ng lakas upang paglabanan ito at kayo po ang aming magiging gabay. Amen. Sa iyong kamay, itinitiwala, Ama, ang buhay mo at kaluluwa. Ang kukunin mo na sa iyong piling ay liligaya sa iyong kamay. Itinitiwala, Ama, ang buhay ko at kaluluwa. Kung papanaw at kukunin mo na
payagin. Oh. Si kapatid Eduardo ay isinilang sa Cabanatuan City noong November 21, 1941 sa mag-asawang Salvador Tadeo at Rufina Bernabe Tadeo na taga-Banto, Cabanatuan City. Ay ba? Siya ay kilala sa palayaw na Eddie Boy. Siya ang pangpito sa 12 magkakapatid. 4 na babae na pumanaw ng lahat at sa 4 na lalaki, iisa na lang ang buhay, si Uncle Dan. Lumaki sa Cabanatuan City, nagtapos siya sa mababang paaralan ng East Central School at sa mataas na paaralan ng Nueva Ecija High School. Naghanap buhay agad si Eddie Boy pagkatapos ng high school. Sadyang masipag, ginawa lahat ang mga trabaho na kayang gawin. Nag-shoe-shine boy sa bangketa at nagtinda ng glassware sa palengke ng Cabanatuan. Dumayo sa mga iba't ibang lugar ng syudad. Sa palengke, may isang dalaga na nagkagusto sa kanya, si Nieves Leonardo, na isang cloth at textile vendor. Matagal niyang crush si Eddie Boy at nasabi pa niya na kung liligawan siya ng binata, ay sasagutin niya agad. Sa isang banda, magkakilala pala ang mga ama ni Eddie Boy at Nieves. Minsan, nagkita itong dalawa at binanggit sa isa't isa ang pagkakaroon nila ng anak na binata at dalaga. Ang dalawang ama ay nagkasundo agad at pinakilala ang kanilang mga anak. Ipinagkasundo o inireto ang kanilang mga anak. Wala namang naging problema dahil nagkagustuhan naman agad si Eddie Boy at Nieves o Evie. May 1 taon din na nagligawan ang binata at dalaga at humantong sa dambana ang kanilang relasyon noong January 4, 1969. Naging magkatuwang sa paghahanap buhay ang mag-asawa. Nagpatuloy sa pagtitinda ng mga tela, mga damit at iba pa si Evie at nakaalalay naman si Eddie Boy. Nagpatuloy din sa pagtitinda ng glassware si Eddie Boy sa buong Cabanatuan. Bayombong, balik ng Cabanatuan, kung saan malakas ang benta. Nagkaroon sila ng 3 supling. Kilalanin natin sila. Ang panganay ay si Rowena, na pangasawa si Ferdinand Domingo, parehong nakatapos ng IT at ngayon ay sa Singapore nagtatrabaho kasama ang kanilang 2 anak. Ang panganay ay kawani ng Swiss Bank, ang pinakamalaking bank sa Switzerland. At ang Swiss Bank na tinutukoy ko ay based sa Singapore. At ang bunso ay kumukuha ng kursong Biomedical Engineering sa Singapore din. Ang pangalawa ay si Roderick. Nagtapos ng Computer Science, isang mangangalakal, kasama ang kabiyak na si Mercy Mendoza Tadeo. Sila ay mga kapatid natin sa samahan. Naging lupon si Eric at pangalawang pangulo. May 3 silang anak. Si Laika ay nasa Clinton, Mississippi, baker sa Walmart, na pangasawa si Scott Calder, isang electrician. Ang pangalawa ay si Liza, naging Miss PLT at first runner-up sa Miss Bayombong. Nakatapos ng radiology technology. Siya at ang kanyang kabiyak na si Nicole Madrid ay hands-on na namamahala ng malawak na bukirin at maisan. Si Cedric, ang pangatlo, ay isang IT graduate at freelance IT. Ang bunso ay si Relly, isang binata, Mascom graduate at kawani ng ERA. Siya ay video editor
Ito, atong ERA ay isang real estate sa Singapore. Siya ay isang video editor at kung maalala nyo, siya yung dating DJ ng Spirit FM sa Bayongbong. Si Eduardo at ang kanyang yumaong kabiyak na si Evie ay sumapi sa Samahang Tangkilikan Incorporada noong February 2, 1981. Dumalo sila sa mga pagpupulong, sa mga vigil, luksang parangal at iba pang gawain. Masaya silang nakipagtangkilikan sa bawat gawain ng samahan. Sa sipag at tiyaga, naipundar nila itong kinaroroonan natin ngayon. Ipinagdiwang ang kaarawan ng ating kapatid noong November 21 na dinaluhan ng kanyang mga kapatid, mga anak, at ng iba pa sa pamilya. Sa huling pagkakataon, naipadaman nila ang kanilang pagmamahal sa kanya. Nakita nila kung gaano siya kasaya. Sadyang lubos ang pagmamahalan ng mag-asawa sa isa't isa. Hanggang ngayon, niitago nila ang mga nakahangir pa ang long sleeves ni kapatid Eduardo na ginamit niya noong unang dalaw niya kay Kap Evie noong 1969. Ayun po. 1969 po yan. Nakatago pa rin ang mga love notes ni Eddie Boy sa kanyang minamahal na si Evie. Mga taong 1967 at 1969. Ito po ang patunay. Tingnan nyo kung gaano kaluma. Pero kung ang pag-uusapan ay nagtatagalog po tayo sa tangkilikan, Inglesero si Kap Eddie dito. Mga sweet notes niya, mahaba masyado pag babasahin ko pa. Ayan po. Meron pa silang picture. Ayan. Meron pa siya malaking heart. Sana all. Sana all. Kaya ko isinali dito. Sana all. Nakita na lang ng bantay niyang pamangkin niya na wala ng buhay. Si kapatid Eddie bandang 5:30 ng umaga noong November 29. Nakaalis na ng bahay si kapatid Roderick upang mamisikleta ng umagang yun. Hinabol siya upang ipaalam na wala na ang kanyang ama. Ayon pa rin sa pamilya, ang mag-asawa ay masyadong madikit sa isa't isa. Lubos-lubos ang kanilang pagmamahal sa bawat isa. Ito marahil ang dahilan kung bakit dinibdib niyang mabuti masyado ang pagpanaw ng kabiyak. Ang mga huli niyang sinabi noong libing ng kanyang kabiyak, May 18 ng kasalukuyang taon, huwag kang mag-alala, B. Evie kasi B. Susunod ako. Ang ating kapatid ay dadalhin sa kanyang huling hantungan sa tabi ng puntod ng kanyang minamahal na kabiyak sa Upper Magsaysay, December 5, 2022. Pag-ibig at siyang bumuka sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng itong araw at ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diliwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkarang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo pagtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag
na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ipamanika sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus at siyang sumagot sa mga pusong muhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay mag-ibig. Kayo po tayong lahat at makinig sa salita ng Diyos na babasahin sa atin na kapatid Juanito Gubalya. Pagbasa mula sa Biblia. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 11. At di mabibigo ang umaasa sapagkat binigay na sa atin ang Espiritu Santo na siyang nagbubuhos ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga puso. Alalahanin ninyo na namatay si Kristo sa takdang panahon, alang-alang sa atin na makadiyos. Dahil wala tayong magagawa, mahirap ngang may mag-alay ng buhay para sa taong matuwid. May mga ngahas namang siguradong mag-aalay ng buhay alang-alang sa mabuting tao. Pero tignan ninyo, kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, namatay si Kristo para sa atin noong makasalanan pa tayo. Kaya mas tiyak tayong maliligtas sa paghatol sa pamamagitan niya. Ngayon tayong naging matuwid at banal sa bisa ng kamatayan ng kanyang anak. Kaya ngayon na ipagsundo na tayo, ang buhay niya ay ang magiging kaligtasan natin. Ang isa pa'y buong puso tayong nananalig sa Diyos. Dahil kay Jesucristo na sa pamamagitan niya, nakamit natin ang pakikipagsundo. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa ng Salmo ay basahin ng ating kapatid Romeo Romero. Ang Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. At inakay niya ako sa tahimik na batsan. Sa matuwid na landasin ako'y naakay. Kahit na ang daang iyon ay tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot sapagkat ika'y kagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ika'y may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon sa templo mo, ako ay lalagi at mananahan. Magsiupo po tayong lahat. Panalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin,
At huwag mo kami ipaitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tayo po ay maupo at pakinggan natin ang isang tula na inihahan sa mga minamahal at nagmamahal. Hayaan niyo nang siya'y lumisan. Marami pa siyang gustong masilayan. Pagluhay, huwag gawin na siya ang dahilan. Bagkus, ikagalak panahong pinagsamaan. Ang pagmamahal niya ay dulot sa inyo, saksi ng lumikha, kayo ang nakadama nito. Tuwang sinuklian niyo ng kalingat pag-aruga dito, pagmamahal na ipadama tuwi na sa inyo. Masakit man ang paglisan, ito'y dulot ng may kapal. Kanya nang inabot, dulo ng hangganan. Sa sandaling dalamhati, sa puso'y maramdaman, ang laging magtiwala sa kanyang kabanggan. Ang pagkawala niya ay panandalian lamang. Laging isa puso, mga payo niya ay pahalaga. Sa daigdig niya ngayon, pagtuloy sa buhay, kung siya'y kailangan, lagi siyang aamin. Kung ang tinig niya ay di marinig at yakap niya ay di maramdaman, sa pintig ng iyong puso'y doon niya pakikinggan. Sa kanyang mata, tunay na kahulugan ng pag-ibig niya sa inyo. Tunay na wala. Pagdating ng panahon, tahak niyo'y paglalakbay. Parating ang pintuan ng huli natin.
minamahal ng ating yumaong kapatid na ngayon ay binibigyan natin ng parangal bilang tanda sa iniwan niyang mga magandang alaala sa atin, sa ating lahat, na sa kapatiran ng Samahang Tangkilikan Incorporada. Sa kanyang pamilya, sa mga kamag-anakan, kaibigan, kapitbahay, at maging sa mga kanino man na naririto po na nagpapatunay sa pagpapahalaga ng bawat isa sa ipinagluksa, ipinagpupugay, ipinagpipitaganan, tulad din naman po ng mga nauna pang pumanaw ng mga mahal nating kapatid sa samahan. Itinatadhana na po ng Panginoon na sundan ni Kuya Eddie ang kanyang kabiyak sa himlayan sa buhay na walang hanggan. Hindi po naiinip si ating Nieves sa paghihintay na sila'y magkapiling na muli. Tayo naman pong mga kasapi sa samahan, tiyak na sugod na naman sa barangay Magsaysay, mga kapatid. Ang ayaw sumugod, siyempre walang merienda. Mga kapatid, hayaan po ninyong magbalik tanaw tayo sa ilang kabanata sa buhay ni kapatid Eddie. Alam po ninyo, may 8 taon ang agwat na ang edad namin ni kapatid Eddie. Kung kaya't nakagisnan ko po siyang tawagin Kuya Eddie. Mulat sa pool. Kung kaya napakasakit Kuya Eddie. Wala ka na. Pero huwag po tayong malungkot pagkat sa katulad ni Kuya Eddie, sa pagkakakilala ko, at gayon din marahil kayo, sa kanyang pagkatao ay ubod po ng bait, mga Ginoo. At siya yata ang isa sa pinakamakisig at matipuno, tall at handsome, kumbaga, at humble. Di tulad namin ni Eric na may pagkapalikero daw, sabi nila. Tahasan kong pinagkakailayo bakit kami mapagmahal. Datapwat palahanga, palakaibigan, masayahin, at palabiro lang naman po kami sa may mabuti rin pong kalooban sa kapwa. Hindi po matatawaran ang ipinamalas na pakikisama sa samahan sa abot ng kakayahan nilang pamilya simula nang itatag ang STI. At kung tutuusin, isa si Kuya Eddie sa mga unang naimbitahang dumalo sa organizational meeting at maaaring ituring bilang pioneer o sinasaunang kasapi na pawang dayuhan tulad nila Ingkong Berto, si Tatay Sitong, si Dr. Crisostomo at iba pa. Masabi ko po ito pagkat isa po ako sa napag-uutusan lang. Ako po kasi ang pinakabata.
na mangumbisi, bagamat ako'y konsehal na po noon, para mangumbisi po ng maaaring sumapi sa tangkilikan. At ito ay binubuo pa malapit nakakilala at kaibigan ko na po siya, tulad ng iba sa mga kapatid na may pwesto sa palengke. Lahat po pala ay salamat po pala kay kapatid Christy. Siya po ang nag-utos sa nagsabi sa akin kanina lang po. Kaya ako'y nahuli. Kumakit pa yung mata ko po. Kasi 3 araw ako kung gumawa ng ganito kanina. Katanggap po kasi nung sulat. Inupuan ko na po isang lang pinuto lang. Kaya hindi ko pa naipakano tuloy. Ed ko dito pero di bale. Pag kilala mo ang yung pinagbigyan ng tapur, pwede pa naman impromptu ko sana. Kaya lang, sinulat ko na po. Medyo maandar po yung Alzheimer's ko eh. Si kapatid Christy po ang nagsabi sa akin kanina lang. At ako daw ang naatasan na magbigay papuri. Sino po ba naman ang hindi tutupad ng bilin ng ating butihing kapatid na si Christy? Tulad din po siya ni Kuya Eddie na hinahangaan ko. Namisto lang isa rin sa Diyos na Diyosa ng kagandahan. Kuya, yan bibigyan pa po. Parang si Venus. Jim, okay. At si Kuya Eddie naman, maihahambing natin kay Adonis na sa kagwapuhan noong kasipulan pa niya. O kaya si Jimmy Perez ng Apo Hiking. Ito ba? Tingnan niyo mas yung litrato. Si Jimmy Hiking. Jimmy Perez. Bago po nagpandemya, madalas pong namamataan namin naglalakad o nag-ehersisyo papuntang sa La Torre. Galing po kami sa Masok, pagkat doon po kami sa gabi noong bago po magpandemya. Hanggang din na po siya ng malubhang karamdaman at sukdulan na nga pong namaalam na sa mundong ibabaw. Ngayon po, imbes na tayo ay manatiling nakikidalamhati, ay ipagdiwang po natin ang pagsumalangit sa ating butihing kapatid, Eduardo Bernabe Tadeo. Malugod kang kasanang tanggapin nawa ng kaharian ng Diyos. Paalam, Kuya. Paalam. Amen. Ang ating Panginoon ay mahabagin at mapagpatawad. Sa kabila ng ating pagsalangsang at pagsuhay sa mga utos na ibinigay sa atin, ako ay nananawagan sa lahat ng naririto, kung sakali man ng ating yumaong kapatid na may nagawang kabalian sa inyo, alang-alang sa magandang halimbawa na ibinigay ni Kristo Jesus, ako ay humihiling sa Diyos sa inyo na ang kapatawaran na ay bigay na ninyo kay kapatid Eddie, ipabaon natin sa kanya ang ating pag-ibig at bendisyon sa pangalan ni Jesus. Panalangin ng bayan. O Diyos, aming makapangyarihang Ama, si Kristo na iyong anak ay nabuhay na muli ang siyang tagapagligtas namin sa katauhan. Sa pananalig na ito, lubos ang tiwala namin, ililigtas mo ang lahat ng mga buhay at namatay na nanalig sa iyo. Panginoon, ito ang aming panalangin.
Mga kapatid, si kapatid Eddie sa kanyang pananalig ay tumanggap sa pangakong buhay na walang hanggan. At sa pananampalatayang ito, alam naming lahat sa iyong piling ay nagiging banal. Si kapatid Eddie ay tumanggap at nakisalo sa pagkain ng tinapay na walang hanggan na siyang katawan ng ating Panginoong Hesus. Nananalig kaming nasa kapangyarihan mo ang ibangon at itayo ang iyong simbahan kung saan ang kapatid namin si Eddie ay isang bahagi. Dalangin namin na ang lahat sa kanilang pagpanaw sa mundo ay naroon ka't kanilang matatagpuan, naghihintay at sasalubong dahil sa lupa pa lamang ay tinanggap ka na namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin namin para sa kapatiran, mga kamag-anak at kaibigan, sa lahat ng malapit at mahal sa amin, na naway ibihis ng Panginoon ang kanyang kabaitan sa atin at igawad sa atin ang kanyang pagpapatawad. Panginoon, ito ang aming panalangin. Dalangin namin na ang lahat ng natipon ngayon ay bigkisin mo at pag-isahin sa pagsamba sa iyo, O Diyos. Ito'y aming samo at dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Nag-iisa at nalulumbay, dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan ko. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, tayong takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na higala. Siya ang dapat tanggapin at kilalihin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tubog. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalihin sa buhay mo. Sa dalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Ang panalangin ni San Francisco ng Assisi. Panginoon, gawin mo akong daluyan ng iyong kapayapaan. Kung saan mayroong poot, bayaan mong ihatid ko ang iyong pag-ibig. Kung saan mayroong nasasaktan, ang iyong kapatawaran, Panginoon.
At kung saan mayroong pag-alinlangan, busilak na pagtitiwala sa iyo, gawin mo akong daluyan ng iyong kapayapaan. Kung saan may kabiguan sa buhay, ipaabot mo ang iyong pag-ibig. Kung saan may kadiliman, ang iyong liwanag. At kung saan may kalungkutan, ang iyong walang hanggang kaligayahan. O Panginoon, marapatin po ninyo na huwag ko nawang hanapin na ako ay maalo, sa halip na ako ay umalo. Na ako ay maunawaan, sa halip na ako ay umunawa. Na ako ang maibig, sa halip na ako ang umibig ng buong puso at kaluluwa. Gawin mo akong daluyan ng iyong kapayapaan. Sa pagpapatawad, tayo ay nagkakaroon ng kapatawaran. Sa pagbibigay, tayo ay mabibiyahan. At sa kamatayan, tayo ay sinilang sa buhay na walang hanggan. Natawagan upang ihandog para sa naulila ni kapatid Eddie. Narito ang maliit na halaga mula sa iyong mga kapatid sa Samahang Tanggalikan. Sana po, kahit bahagya ay makatulong ito sa inyong pangangailangan. Kalakip nito ang aming taus-pusong dasal. Masumainyo nawang lagi ang pagpapala ng Panginoon. Nawa, ang kapayapaan ng Panginoon ay manahan sa inyong sambahayan. Maraming salamat po. Parang hindi ko matatapos ha. Kaya ayoko magsalita eh. Habang ginagawa ko po ito, hindi ko talaga matapos-tapos at talagang iyak ko. Pero una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat sa Samahang Tangkilikan Incorporada. 10 na kanilang miyembro. Sa luksang parangal na inaalay nyo sa aming mahal na ama, Eduardo Bernabe Tadeo E. Aguilar E. Eslaya. So kumbaga yun na po yung buong angkan namin. Lahat po ng Aguilar, Eslaya. 2 weeks ago lang po, ang saya-saya pa ni tatay. Kasama namin nag-celebrate ng 82nd birthday niya. Sabi pa nga niya, bakit ako magpa-party? Kasi nung nag-party si nanay, sumunod namatay si nanay. Sabi niya, kaya sabi niya, ako magpa-party. Tay, sabi ko, nung nag-party si nanay, pasasalamat yun sa operasyon niya. Hindi dahil sa birthday, ginunong ko na lang kasi ano. At saka at the same time, kasi nga depressed na siya, gusto ko naman ding sumaya, lumabas ng bahay. Kasi nakastuck na lang siya sa sana hindi siya lumalabas. So parang yun lang yung time ka ako para may makausap siyang ibang tao. So inipit ako yung kapatid niya, yung mga talagang Bernabe lang po dito, Tadeo dito sa Bayngbong, saka po yung si Ate Christy nga, kapitbahay namin. Talagang sila po. Ang saya-saya pa niya, kumbaga papasok. Pag dumarating yung mga bisita, parang pa siyang pare. Talagang komiko talaga si tatay hanggang sa bine-bless niya bawat babati sa kanya ng happy birthday. Ibe-bless pa niya, parang tawanan pa kami ng tawanan, tapos nagkaraoke pa po. Talagang masaya. Nung nakaraang Sabado na yung saya-saya niya, tapos nung nag-birthday po ng 21, 25, umalis na po kami magkapatid. First time, dati pagka umaalis kami, hanggang dyan lang siya, hahalikan ko, at alis na kami. Dyan lang siya, hindi na siya lalakad. First time, lumabas siya hanggang sa gate. Ang saya ng kaway, kaway na kaway. Sabi ko, hindi ko alam na yun na pala yung kaway ng pamamaalam niya. Ang saya-saya. Tapos nakapagkwentuhan pa sa kapitbahay. Ay, hindi naman niya ginagawa yun. Parang, Tay, maraming salamat sa buhay na binigay niyo sa amin ni nanay. Hindi man tayo mayaman, pero napalaki niyo kaming maginhawa sa buhay. At hindi sa lahat ng bagay, lalo na sa pagmamahal. Inaaway pa niyan si nanay pagka lang pag kunwari, may sakit ako. Ba't yung anak mo, hindi mo pa pinapainom ng gamot? Si nanay pa may kasalanan. Pagka ako na nga, isusubo ko na nga yung gamot. Alam niyo na, pabebe. Parang
Magagalitan niya si nanay, ba't daw hindi pa ako pinapainom ng gamot? Eh, ang tanda-tanda ko na. May time na pagka-linggo-linggo kasi namimili ng paninda. Linggo-linggo yan, nagbibili sa paninda sa Maynila. So, kung ano na naman, teenager, pagka sa palengke, mamimili ng damit na na bagong luwas. Pagka gusto kong, yung napili kong damit, ilalabas ko. Sasabihin ng nanay ko, labas ka ng labas. Kasi parang linggo-linggo, hindi nga kami mayaman, pero kung mga nagtitinda ng damit, eh di, pabor sa akin yun, madali ako kumuha ng damit. Magagalit nanay ko, kasi parang yung tutubuin nila. Wala na, kinuha ko na. Pagagalitan na naman siya ni tatay. Sasabihin niya, kaya ko nga binibili yan para sa anak mo eh. Kaya parang yung mga memories na yun, nakastack na yan hanggang ngayon sa akin. Na kumbaga parang, ang sarap ng pakiramdam balik-balikan na yung mga panahon na yun. Sabi ko, kahit salat kami, hindi naman sila nakatapos ng pag-aaral eh. So, ting Webes, maglalaba lang kami lahat sa ilog. Sabay-sabay na paglilinis ng sasakyan niya. Tapos tumutulong kami lahat sa pagtitinda. Kumaga, kuminsan nga, pag-iisipin ko, parang hindi ko ba na-enjoy yung childhood ko? Kasi lagi lang ako naman ng palengke. Pag Sabado at Linggo, sa halip na nag-aaral, dumadayo kami nagtitinda, sumasama kami nagtitinda. Sabado at Linggo yun. Tapos kapag naman weekdays, pagka bihis ko lang, tutulong na naman ako magdiligpit. So parang routine, nakaibot talaga yung buhay ko sa palengke. So yung the thought, na ala na sila, na inulilan nyo na kami. Sabi ko pa man din kay tatay, pagdating ko kay nanay, tay, magpalakas ka. Sabi ko, nawalan na ako ng nanay, huwag kang susunod. Sabi ko, hindi nakinig. Sumunod pa din. Mas mahal niya si nanay, parang gano'n. Sunod siya talagang sumunod siya agad. Parang 6 months pa lang sunod niya na. Pero in the second thought naman, kumbaga, yun nga sabi ko rin sa sarili ko, etong pagkawala ni tatay, hindi kasing sakit ng kay nanay noon. Masakit, pero alam ko masaya siya kasi pagkasama na sila ni nanay. At saka yun talaga yung hinihiling niya. Parang, minsan nga nagsisisi pa yung kapatid ko, dapat daw sana naidala sa ospital. Para at least nabuhay pa. Kung nabuhay pa ako si tatay, sisisihin ka niya, ba't binuhay mo pa siya? Eh, gusto na nga niyang sumunod. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa gabi ng Parangalatos, kahit po sa nakaraan, hindi man po ako nakapagsalita, na-appreciate ko po talaga na nandito po ang bawat isa. Hindi ko po inaasahan na nandito kayo, ang daming dumadalo. Talaga po, from the bottom of my heart, nakita ko na po kayo. Naiipsan po yung sakit. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang taos-puso kong papasalamat sa inyo sa pakikidalamhati ng Sambahayang Tadeo dito sa lugar ng Palengke. Ako po si Danilo Tadeo, 72 years old, ang pinakabunso sa aming magkakapatid. 12 po kami magkakapatid. Kaya ako na lang ang naiwan. Laking palengke po ako mula 1979 hanggang 1975. Diyan kami nakatira sa gilid ng palengke. At sila Kuya Eddie rin, may bahay pa roon. Kung sino man ang nakakatanda sa inyo, nandoon pa yung comfort room sa gilid doon. Katabi nila, bahay nila Kuya Eddie, sila Balyebo, Nanang Maura at si Inan doon nakatira, doon din ako nakatira. Nag-aaral na ako noon sa St. Mary's. Na nung makatapos ako, noong 1974, nagkatrabaho na ako, ang mother namin, nagdesisyon ng mag-for good at umuwi ng Kabanatuan. Ang aking pasasalamat din sa nasira kong kapatid, na nung nag-aaral ako sa St. Mary's,
tumutulong ako sa pagliligpit ng kanyang mga paninda. Ang mga paninda niya noon, na natatandaan ko, ay una yung mga tinatawag na gamit sa loob ng sambahayan. Kutsara, tinidor, sandok, palayok, kaserola. And then noong 1980s na natatandaan ko, nagdesisyon na rin siya magpalit ng paninda ng mga damit at namimili ng Divisoria, kuminsan ay sumasama rin ako sa biyahe. Ang palengke pa noong araw dito ay MWF half day. Kaya noong araw, pagkatapos ng palengke, isa ako sa tagaligpit ng paninda, kargador, pero ang tinutulungan ko, si Nana Maura, ang mother ko, si Kuya Eddie, si Kuya Rene, saka si Ateng. Pero, ang kapalit naman nun kahit pa paano, may papitik-pitik na barya na baong ko sa school. Yun lang po ang masasabi kong kwento na alaala ng akin. Kapatid, meron pa palang isa, kasi narinig ko kanina yung pagkanta. Kumakanta rin si Kuya Eddie at naggigitara. Isa siya rin sa magaling na gumitara nung araw, nung kanyang kabataan, na diyan tumitira. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikidalamhati sa aking nakatatandang kapatid. Panalangin para sa mga naulila. O Diyos aming Ama, sa gabi pong ito ay tinataas namin ang mga mahal sa buhay ng iyong naming kapatid na si Eddie. Kayo po, Ama, ang magbigay ng lakas sa mag-anak na ito. Bigyan niyo po sila ng inspirasyon na sa kabila ng pagkawala ng kanilang minamahal, nariyan kayo, Panginoon, upang samahan at gabayan sila. Ituro niyo po, Ama, kung paano nila maitataguyod ang bawat isa sa kanilang pamilya. Bigkisin po ninyo ang mag-anak na ito ng inyong pag-ibig. Sa panahon, Ama, na sila ay nangungulila, naguguluhan at nakadarama ng kawalan sa kanilang mga puso, aluin niyo po sila at ipadama na kayo, O Diyos, ang bukal ng buhay na dadaloy sa lahat ng tagtuyot at pagkauhaw na kanilang nadarama. Dalangin namin na kayo ang kanilang tawagin sa lahat ng oras ng kanilang pangangailangan. Kayo ang kanilang tanggulan. Batid namin na sa kanilang pagtawag, kayo ay makikinig at hindi sila pababayaan. Ito ang aming samo sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Ang biyaya ng Panginoon ay mapasa atin at ang pagmamahalan at pakikipagtangkilikan ay lalong mag-ibayo sa ating damdamin. Amen. Nawa ay magturo sa atin na gampanan ang pagpuno sa kawalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkalinga at pagtaguyod sa mga naulila. Amen. Nawa, ang magandang asal na itinuro sa atin ay may ipagpatuloy natin sa ating samahan. Amen. Nawa, matapat nating sundin ang atas sa ating pagmamahalan ng Panginoon, di lamang sa kapwa, ngunit higit sa lahat, lalo pa sa ating kapatid sa samahan. Amen. Nawa ang kasiyahan at kapayapaan, pati na ang pananampalataya sa Diyos ay umigting sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Nawa ang pagpapahalaga sa Panginoon ay mapasa ating lahat ngayon at kailanman. Amen. Nawa ang bendisyon ng Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo ay lubusan mapasa atin. Siya nawa. Amen. 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 Susundan po ng mga membro.
ikaw yung kanya. Nakatira dito. May kahuluhan ang landas, walang angkahan tuwas. Ngunit salamat, ako'y natatuhan, binigyan niya ng kapayapaan, tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siyang bigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa bilang siya'y nagpapantay, ang pag-ibig ay tunay na walang kapantay. Hindi nikita ako magagamba, si Jesus laging kasama. Siya'y akin at ako sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Panginoon, magpakailan pa man. Siya ang aking Panginoon, magpakailan pa man. Panginoon, magpakailan pa man. Ay, ginawa po ay two heads are better than one. Hindi nga ako makikialam ko, nagagalit si Tita Noli. Kumano kay Toy, mula na. Ayan yung best ko.
Ano pala yan eh, kaysa yung... Oo nga eh, kaya nasabi ko, napakaganda ng servisyo nila. Oo, diba? Oo. Hindi mo man ina-expect, pero kung saan dumarating. Meron ka. Naku na Yun nga yung ating medical mission, nag-umpisa na sa nag-laboratory ako kay Dakilan, bukod kasi sa pagkakil sa dapos sa ano, sa naglakas sa laboratory kay Dakilan. Tapos din ko kay Dakilan URM specialist pang... Tapos meron isa rin, division manager ng project manager. Mga nga alis, mga alas 4, dating na ito mga alas 7, mga alas 7. Hindi ba intimidate yung simple? Secondly, yung sa labas, pwede mag-go. Ayaw mo nang maliit. Yan, may 6 o'clock dyan, pero hintay pag-hintay. One mommy. Palagyan mo na. Hindi pwede? Aki! Ay, chinelas! Chinelas! Ay, sabay yung bong! Chinelas! Kasalanan mo! Dumating ka naman, dumating ka rito nakapaka. Dumating ka rito naka-slip ha? Mababawasan ng katandaan. Wala kang kasi so, sabay ka. Tsaka tayo pumunod tayo sa TV. Hindi, gawin mo. I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that
change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home again. Munig yan, makamunig. Kuya, saan ba nakasakit? Wala na po
po tayong upo. Eksakto mo lang po. Eksakto mo lang po. Baka maglabas mo ito mo. Pero movie. Kasi masaya na siya. Dito na kayo, ate. Halika na daan. Tatay mo. Tatay. Son rarely tells his father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. Now I've been blessed with a son of my own. Got my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am
of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never took the time just to say